Ayan, and it's live. Hi classmate, this is your classmate Jevy. And share na ako ng screen. Di ko kayo kita pag nag-share screen ako. Ayan, so good morning. And share ko lang kung ano yung mga meron dun sa Live to Level Up Lite. I opened the session in public. I did not charge anything for it. Gusto ko lang mag-give back dun sa mga nasa network ko or network ko and network ko to enable everyone to live to level up. Ano nga ba yung ibig ko sabihin when I say live to level up? If we are extremely clear on the life that we want, leveling up becomes automatic kasi. And for the past 29 years, nung ako'y medyo hindi pa nasa freelancing field, unintentional yung growth ko back then. So, ngayon, I was inspired by my colleagues na bakit hindi ko i-share yung mga nagawa ko since ako naman, I was given the gift ng communication and everything. By the way, I am an introvert. Nahihiya po akong mag-volunteer at kumausap before ng mga tao. And then, sabi nila, it was one of my gift. So, ayun. Nagkaroon ako ng realization na yun. And I started the offer, yung Live to Level Up Lite last month. And apparently, may nakapag-join. And maganda yung feedback. So, since this month, December, yung parang giving gifts yung December, 'di ba? Sakto yung 15 birthday ko. So sabi ko, sige, paregalo to everyone. I'm giving yung mga links and yung lahat ng access for free specific for this session. So ayun. Lahat po nung naka-join, I would love to invite everyone to open your cameras and ready natin yung mic natin kasi I would ask yung mga details natin mamaya, kung kamusta yung insights nyo, ano yung personal experiences with nyo with regards to the questions na ilalatag natin mamaya. Anyway, yung mga naka-share screen natin, yung lahat ng nag-join dun sa GC, magkakaroon po kayo ng access nito. So, isi-share screen natin siya so you have an idea. Core frameworks, ebook, yung business audit lite and balanced health checklist. Yung Balanced Health Checklist and Business Audit Lite, ito po yung ginanap namin last month. So, if i-click nyo po ito, ma-open na yung link natin for the questionnaires. Ayan. Very simple questionnaires sila and very directional sila. However, you can edit them to your liking kasi I believe na walang one-size-fits-all na strategy in terms of business, even personal development. So, optimize natin sila. And if you have any questions, feel free to ask me. Kung may violent reactions po kayo, feel free to PM me din po. Syempre, medyo maging professional naman din tayo. Yung ayaw nating mabash sa public, diba? Pwede naman pag-usapan ng mahinahon. And Balanced Health Checklist. Ito siya. Hi, Cherry. Hi, Sis Arlen. Good morning. Ito yung Balanced Health Checklist for everyone to be equipped na for long term. Kasi when we talk about personal development and business development, may mga bagay kasi tayong nasa-sacrifice paminsan-minsan. Madalas, ang aware lang tayo, yung tulog, yung pahinga, pero sobrang dami pa pala. Separate pa pala yung abundance dun sa career. So ayan, kinover na natin silang lahat for everyone na magkaroon ng access and to have an idea ano nga ba yung mga dapat sinasaalang-alang sana natin every time na may ginagawa tayo. So, para magkaroon tayo ng detailed and medyo in-depth na usapan regarding dito, yung session namin last month, it was recorded. And pag kinlik nyo po ito, ayan siya. It is a 2-hour na usapan nung lahat nung nakapag-join that time. And hopefully, this time, ganun din yung magawa natin. Would love everyone to share their own insights para maisa-isa natin yung dun sa core values
Yan, clarity first, ownership and accountability, reflect and refine, embrace structure. If you have any questions, Violet Reaction, chat lang po dun sa meeting chat. Hindi ko po makita yung yung sa Facebook. So if you would like to engage and to have yung mga questions nyo answered, join po kayo dun sa Zoom and nakalagay yung link sa Facebook and naka-live din tayo sa Facebook. So heto yung link nito. Nakalagay siya dun sa sa Messenger. Lahat po ng link natin nakalagay dun sa Messenger and wala pong bayad mag-join dun. Ito po yung link niya nasa chat. Ayan. Before we proceed, kamustahin lang po natin yung mga nakapag-join. Ayan, meron tayong 10,000 na participants sa Zoom as of the moment. Kamusta, Ate Arlen? Happy birthday! Happy birthday po! Diba? Ang last year yata, no? Nung first time tayo nakapag-meet online. Yes po, dun sa team building ng TBSA. Oh, TBSA. Kamusta naman so far? Ilan na po client nyo ngayon? Actually po, hindi po talaga ako naghahanap ng client pa sa ngayon. Kasi yung first client ko po is full-time. So, feeling ko, pag naghanap ako ng client, baka ma-stress o ma-burn out. So, hindi po ako naghanap ng client since nung na-hire ako nung full-time. Wow, so naging long-term yung full-time natin na client. Hopefully po, kasi okay naman talaga lahat. Okay si client, okay yung working environment. Yung lang po, time. Kasi hard siya. EST? So, opo, PST. Tapos, pero, ang hirap nga po kasi sabi ko, okay lahat except for the time. Pero parang gusto ko na mag-transition sa Flexi. So, tingin po ba natin ready na tayo mag-flexi? Pero ang gusto ko po sana, parang ganun pa rin na may nagga-guide sa akin or kumbaga parang accounting firm na siguro may magti-training, parang ganun. So yun yung parang ginugol ko ngayon na accounting firm na may training, parang ganun. Para kasi syempre hindi pa rin naman ako ganun kagaling, di ba? Amazing, amazing. Well, if nakasama siya dun sa lahat ng plans natin, I believe na leveling up is automatic. Kasi last year, pinangarap ko lang din na mag full-time na ng freelancing. We met last year, may full-time job ako. I was also a freelancer and then nakakapag-podcast ako. Pero, diba? I share the same sentiments. Alam mo yung hindi fit yung oras, alam mo na kaya mo yung more pa at mas magiging productive tayo pag nagawa natin yun, diba? And syempre, to do that, hindi naman kasi natin pwedeng biglain. Like, mag-resign na lang bigla, iwan yun. Kasi may responsibilities tayo. Sa family natin, even sa personal natin. Like, ito yung karaniwan na nangyayari sa atin. Every time na may goals tayo or life happens, parang madalas we sacrifice yung dreams and goals natin. Do you still visualize kung ano yung mga pangarap nyo po nung bata kayo, ganyan? Actually, iba ako. Parang exceptional to the rule ako. Kasi ngayon lang ako nangangarap. So parang sabi ko, hala, at my 50s, doon pa lang ako nagkaroon ng buhay. Kasi before, parang happy na ako na maging full-time housewife, maging hands-on mother. Pero since tapos na sila ng elementary, so parang wala na ako, What's next? Hindi na pwede ako mag-hands-on mother kasi high school na sila. So sabi ko, ano nang gagawin ko? So it's about me na pala ngayon. So ngayon lang ako nangangarap. Diba? Totoo. Well, including ako nga, wala pang pamilya, diba? I was too coped up with yung mga responsibilities kasi naging breadwinner ako. I live with my parents. Yung mami ko, blind siya. And yung dalawa kong kapatid, lumabas na sila ng bahay. So, someone has to stand as breadwinner dun sa maiiwan sa family, di ba? And it was a responsibility na I took initiative talaga kasi I love them. Tapos, yung responsibility na yon, I was too coped up with leveling up on that field
na somehow napabayaan ko pala yung sarili ko. Like, hindi ako kagad nagkaroon ng girlfriend, nagkaroon ng asawa, nagkaroon ng anak. And then, ayan, wala na tayo sa kalendaryo, di ba? Yung mga ganong bagay, syempre, if you plan on having a kid, hopefully, yung medyo malakas pa tayo, di ba? Para pa mag-guide natin sila. If you don't mind, ilan na to po yung ilang taon na po yung bagets natin? Yung bunso ko, 19 na nga siya ngayon. So, first year college na siya. Hindi na talaga siya pwede i-baby. Hindi na po. So, parang, ang saya lang kasi, yung wish ko na mag full-time mother, tapos na. Parang feeling ko, Mm. although parenting is lifetime, pero yung pinaka hands-on, nandun ako. O, di ba po? Yung Mm. formative years, parang happy ako kasi nandun ako. Mhm. Kasi ngayon hindi na formative years eh. So, it's ibang level na sila. So, True. it's okay kasi hindi na ako yung kailangan nila ngayon. And ilang years na lang in the future niyan, sila din magkaka-family na, magkakaapo na po kayo. Anyway, before na tayo mapahaba yung kwentuhan natin, let's catch up sometime. I'll share my screen and start na natin. Heto siya, yung na-prepare ko for everyone. So, Live to Level Up Light. Yan. It's one of the offers na, actually, na-build siya as a product for prospect na naka-lead siya for personal development and business development na offers ko. And I never thought na some people see value on it, na talagang mapapa-invest sila, mapapa-PM sila sa akin, nag-inquire sila. And sobrang naging invested ako how I can help other people as well. Kasi yung existing offers ko for personal development and business development, medyo pricey sila. And ito yung offer na medyo budget friendly. So, nakakapag-join yung medyo mas madami. Yo, Quiz JR. Morning, good morning. And core values. Ito yung magiging topic natin for this morning. Yung core values na to, comedy man pakinggan. Kasi nung inassemble ko siya, core values, sabi ko, baka hindi ko makalimutan. Core values, C-O-R-E. Core values talaga siya. Like, C for clarity first, O for ownership and accountability, R for reflect and refine, E for embrace structure, diba? So, pag nakalimutan ko pa to, baka kulang yung tulog ko or sobra yung kinain ko. Mga ganun. And, I believe everyone have their own core values. If on the spot, tatanungin ko kayo, what would you consider your top priority in terms of core values, Ate Arlen? Kung ngayon, growth. Growth in all aspects. Physical, mental, emotional, spiritual. Talaga pong yung goal ko ngayon, sabi ko, nandun yung physical kasi medyo naging sedentary yung lifestyle ko. Kaya growth in physical, growth in financial, kasi gusto kong madagdagan ng income. Mm-hmm, mm-hmm. Growth in relationship, kasi parang ngayon ko lang na-realize na kailangan ko pala ng learning about ngayon, kasi sabi ko, I want to improve my relationship with people. Pero ang realization ko, it will start with myself. So it will start knowing myself and Mm-hmm. of course, how to love myself, how to take care of myself before I can relate better with other people. So parang ang dami ko pong gustong growth. Nasa physical, emotional, siyempre kasama po ang spiritual. Amen. I also agree, no? One of the things na na-share ko before, kaya ang approach ko is holistic development. Uh, Very thankful ako na na-share mo yon na hindi lang physical, spiritual, even yung financial, diba? And I also created a will actually na pwedeng makatama dun sa lahat ng bagay na yon. And I'll check kung nasa draft ko pa siya and I'll send it doon sa chat. Ayan. Ikaw, Quiz RJ, kamusta? Ano yung core values mo as of now? Ay, Quiz JR pala. Quiz JR. Um, ano bang, ano? Ang naisip ko lang dyan, ano siya eh, yung talagang parang, more of ano siya, parang tunigi. Kasi,
ayoko talaga sa cheating in any sense. Hmm. So parang yun yung core value ko before pa. Mhm. So parang hindi siya Integrity. mawawala. Parang gano'n. Solid. Paano na-build yun? Na-encounter mo ba siya? Nagkaroon tayo ng ano dito or what? For example, nung elementary sa mga assignment, homework, ganyan. So parang ayoko nung nakokopya, ganyan. Mhm. Tapos parang nung last relationship ko, 5 years yun. So nag-cheat kasi yun. So parang I need to let go. So parang kahit gaano katagal, kahit gaano ka okay, basta parang non-negotiable yun. So parang para sa akin core value yun kasi non-nego ko yun. Yeah. Ayun, yun yung ano. Solid. Hearing from that perspective, no, medyo na-guilty ako kasi nung kabataan ko, medyo mapangopya ako nung nasa school eh. Pero sa akin lang naman yun, parang ayoko siyang gawin in any sense, kahit saan. Parang yeah, pero nakarelate ako kasi the first girlfriend na nagkaroon ako before, nag-cheat din sa akin. So, napaso ako. Parang 4 na taon yata akong hindi nagkaroon ng serious na relationship. I really relate dun sa na-share mo. Anyway, yung mga gusto rin pong mag-engage na iba, open your cameras ha. And yung core values, it's something for personal. Wala namang tama at maling sagot dito, kaya nga personal siya. We all have our personal belief. Yung mga values na to, supposedly, they are something na panghahawakan natin habang buhay. Or if magle-level up man sila, much better, diba? And normally, ito yung mga nakarelate dun sa pinaka-valuable sa atin, pinaka-relevant sa atin. Like, for example, if you are a lifelong learner, ako, I am a lifelong learner, na natigil dun sa dun sa learning phase ko kasi before, naging passive yung learning ko kasi akala ko life happens. And madalas kapag yung encounter natin is sinisisi natin yung life. Sasagot mo yung mga problema, di ba? Bakit yan yung work mo? Kasi ito lang yung nakita ko dati. Bakit yan yung naging career mo? Ito yung nakapag-graduate ako eh. Bakit yan yung kita mo ngayon? Kasi nilowball ako eh. Mga ganun. However, if we see the possibilities, unlimited yung possibilities eh. Kaya nga, nag-enjoy akong pumunta dun sa mga unlimited buffet tsaka unlimited na samgyup, unless steak. May sense of abundance, di ba? So, in terms of resources din out there, like possibilities, freelance clients, even job, even yung physical development, emotional, mental, unlimited yan eh. However, we have to choose kung ano yung magiging core values natin. Kayo po, Ate Fresi, what's your core values? Siguro po yung commitment ko sa lahat ng ginagawa ko. Kasi Ano po napakahalaga nun. Yung, like for example, yung sa pag-freelance, di ba? Hindi naman palaging madali or yung madali yung mga pinagagawa sa atin ng client. So, kung sa iba, kapag nahirapan ka na, titigil ka na, or i-ghost mo na yung client mo, ako po talaga, as much as possible, ginagawan ko talaga siya ng paraan. Like yung more searching, tas kapag hindi ko na talaga alam, sinasabi ko sa kanila, yun, hanggang dito, hanggang dito na lang yung kaya ko, or humihingi ako sa kanila ng tulong. Yun. And then yung communication po. Tapos sa ano naman po, sa family, is yung commitment ko dun sa, for example, sa mga kapatid ko, hindi naman nila required na humihingi talaga sila sa akin, pero committed ako sa kanila, tulungan ko sila. Parang ganon. Amen. 'Di ba ito yung mga values na minsan if other people yung makakarinig, feeling nila ang bigat ng responsibilidad mo. However, these are the cross na intentionally binuhat natin kasi we love these people. Gusto nating maging mabuting kapatid dun sa mga kapatid natin, anak sa mga parents natin, magulang sa mga anak natin. So, thank you for sharing, no? And yung core values na to, sabi ko nga kanina, walang tama, walang mali. And I'll be sharing a few slides yung dun sa core values na nagawa ko for this specific framework ng Live to Level Up. So, let's start with clarity first. Yan, based dun sa na-send ko dun sa chat, when you say clarity first, these are some of the few questions na na-assemble ko.
I can clearly explain my focus going 2026. I know what to say yes to and what to say no to. What my goals are written, specific and time-bound. Medyo kulang pa nga to, di ba? Kasi yung goal setting, sabi nila, dapat SMART, yung SMART. Pero as of now, heto yung pinakamadali and pinakamabilis lamnan. Kasi kung nahihirapan nga tayo, pwede pa natin ipag-guide yan kay ChatGPT, di ba? Yung mga ganun. And my daily actions match my long-term vision. Yung mga ginagawa ba natin, namamatch na niya kung ano yung mga visions natin in the future. So as of now, if I am going to answer these questions, no, yung main focus ko for 2026, malaking factor yung mga na-encounter ko this year, yung 2025. And looking back, yung mga natapos ko this 2025, hindi lahat pinlano ko, pero halos lahat ng pinlano ko natupad. And amazingly, yung mga bagay na pinoproblema ko dati, hindi ko na sila pinoproblema ngayon, pero I was only able to acknowledge them nung nandun na. Kasi kung nasaan man tayo ngayon, there was a point in time before na parang pinangarap natin siya. Either nasa freelancing ka ngayon, either may work ka ngayon, either may family ka na ngayon, or kung ano man yung challenges and opportunities at hand, normally may malaking contribution pa rin tayo doon. And my main focus for next year is all about building stability ulit. Kasi nakapag-transition na ako as a full-time freelancer ngayon. And sobrang intentional ko sa health and fitness. Tapos sabi nga ni Ate Fresi kanina, mag-asawa ka na. Sabi niya kanina. Utos diretso. Pero mapag-uusapan. May process po kasi yun, diba? So, that's also part of the main focus for next year. So, tingnan natin kung saan aabot, diba? Kaya, kayo po, Ate Erlyn, ano po yung tingin nyong main focus nyo going 2026? Actually, tatlo talaga yung goals ko, diba? Parang physical, which is career and financial and relationship. Pero pag tinitingnan ko sila, parang dapat physical kasi without being healthy and strong, parang hindi ko magagawa yung career and financial kasi kung mahina yung katawan ko. So sabi ko, dapat siguro ang priority ko is physical. How to be strong, how to be healthy, and sexy. Joke lang. So, yun po yung siguro, more of physical siguro, para magawa ko yung ibang goals ko. Amazing. Tulad po nung shinare nyo kanina, no? You can't pour from an empty cup kasi you want to help others. Pero kung ikaw mismo hindi ka physically fit, medyo mahirap. And 50, last time na nakita ko pa kayo, healthy po kayo. Pero if we compare yung health ng mga iba kasi, sobrang extreme yung fitness ng iba, di ba? Nainggit nga ako dun sa mga matatanda na nakakapag-workout pa, nakakapag-zumba. And just to share, yung lola ko, 80 years old, nakakaakyat pa ng bayabas. Yung mga ganon. Nga lang, syempre, dahil sa edad and yung mga circumstances, minsan nakakalimutan nilang may age pa rin sila. So, nangyari, nung nasa bayabas siya, nasugatan siya, tapos, yun, sunod-sunod na, may diabetes. Pag ganun kasi, di ba, nanganganak na yung mga sakit na yan. So, doon pumapasok na, syempre, we have to take care of our physical fitness. Pero, wag natin kalimutan yung age pa rin natin. We take them into factor. And, ayun, I know what to say yes and what to say no to. Simula nag-all in ako sa personal development, may ginawa akong parang mini challenge. And last year was all about saying no. And this year was all about saying yes. So last year, na-filter lahat ng mga pumapasok sa akin. There were communities na medyo naglaylo ako. I said no. And may community din na talagang hindi nag-exit ako doon. And this year naman is all about saying yes. And mas madali. Kasi mas naging active ako doon sa mga na-filter na. Kasi alam mo na kung alin yung mas aligned doon. Alin yung mas makakatulong sa iyo in the future. So, for me, yes, I know what to say yes and what to say no. Ikaw, Kuis JR, ano yung pwede mo may sagot dito? Very, ba?
Very aware ka na ngayon to say yes and to say no? Actually, hindi eh. Mahirap laging yes kasi. Lalo na pag client, no? Pero kasi eh. Bakit? Paano mo nasabing bakit yes lagi kasi? Ang experience ko kasi dyan, parang nagiging thin yung sarili ko na alam kong kaya kong maraming gawin eh. Mhm. Pero parang sa utak lang yun. Parang in theory lang siya. Pero pag nandiyan na sila, pag sabay-sabay na, parang unahin ko. Kasi ang mahirap dyan eh, what if urgent lahat? Diba? Yeah, priority, no? Diba? So, doon ako na parang na-overwhelmed na mahirap pala. So, maganda yung you need to say no. Kahit sa start pa lang. Yung kahit, alam mo yung kahit yes siya. Pero, pag nag-think deeply ka, hindi, wag muna. Parang ganun. Hindi yung late na nandun ka na sa scenario, tapos parang, hindi ko pala kaya. No pala talaga dapat to. Kaso pinilit ko pa eh. Parang ganun. Hindi lang sa client, it's yung parang in general sa life. Yeah. Events, mga kung ano-ano, groups, sabi mo kanina, yan. Solid. Ano yung normally pinakamatimbang sa'yo pag ganun? Family first ba? Health? Client? Or pera? Ganun? Kasi share ko na lang din. For example, this year, nag-propose kasi ako last year. So, may kasal. Kasal ako. Tapos, nung January to March, sobrang active ko. Nag-Muay Thai ako. Sarap sa feeling, isa yung client. Tapos parang dumating ako sa point nung after Q1, mga March na. Sabi ko, parang kailangan ko mag-ipon kasi kakasal ako next year. Parang doon na timbang ano bang unahin ko, yung pampakasal ko o yung parang health ko. Which is, obviously, malito sa iba na inuna ko yung pera. Pero kasi sa akin yun eh, parang sa akin naman, madaling bumalik sa pag-gym. May gym dito sa, may swimming pool, swimming ako. So parang ako, sige, priority ko muna yung kasal kasi once in a lifetime. Parang gano'n. So, nag-second client ako. Ang gabi na naman. Kahit, sabi nga nung fiancé ko, ba't ka muna naman ng client? Akala ko ba ayaw mo na ng panggabi? Kasi ako, parang sa pagiging lalaki, kailangan ko mag-provide eh. Ito yung goal ko ngayon eh. Kakasal tayo next year, hindi pwedeng pabayaan ko lang siya, sideline ko lang siya. Parang yun yung pinprioritize ko. So, parang ako, coming into 2026, gusto ko na matapos yung February para tapos na yung kasal. And then, balik ako ngayon ng gym, balik ako ngayon ng parang, hindi ko naman iwan yung client ko, pero nag-iisip ako ngayon mag-delegate na. So yun. Madagdag siya, pero para sa konti naman siya. Parang in the long siya. So parang walang set nasa moment walang set na unahin ko yung health, unahin ko yung pera. Parang depende sa sitwasyon. Parang ganun. Solid. Napakatotoo nun. Wala kasing one size fits all na strategy talaga kasi. Kaya natanong ko yun kasi sabi nga ni Ate Fresi kanina, pakasal na daw ako eh. So, sigurado, isa yan sa mga magiging opportunities ko in the future. Chat kita pag nagka-problema ako ng ganyan next year. And moving forward, my goals are written, specific, and time-bound. As of now, 4 pa lang yung mga sinulat ko na goals written. Very specific siya actually. Kasi nagkaroon ako ng instance for this year. Yung specific na to, sabi nga ni Quiz JR kanina, yung mga negotiables. I've had this session with one of my coaches sa the Freelance Movement Tribe. Tinanong niya ako, kung di ako nagkakamali, that was one of the moments na tinatamad ako magdagdag ng client. Tinatamad akong maghanap ng opportunities. Tapos, hindi naman ko lang yung drive, hindi naman ko lang yung inspiration. So, tinanong ko siya, ano yung pwedeng gawing hugot, ganun, pakasipagin. Tapos sabi niya sa akin, may anak ka na ba? Tapos sabi ko, wala po. May asawa ka na ba? Sabi ko, wala po. Girlfriend, sabi. Wala po. Pinasulat niya. Ano yung mga negotiables? Very specific. Hindi namin sinulat, pero sinat ko sa kanya yung unang send. Tapos sabi niya,
kulang pa yan, i-detail mo, sabi niya. Kung pwede, pati buhok nga, lagay mo kung ilan yung bilang ng buhok, sabi niya. Pero hindi naman yan, hindi naman, ano yun, syempre, joke lang yun. Sabi niya, kulang pa yun, so sinama ko yung religion and everything. And, apparently, yung naging girlfriend ko ngayon, nag-fit siya dun sa lahat ng list na yun. At medyo mahaba yung list na yun. So, dun sa specific and written pa lang na yun, nag-click na siya agad. And what more if lalagyan natin siya ng time bound? I'm not saying na lahat ng goals na isusulat natin dito is magkakatotoo. Pero, wala namang masama if we begin with clarity first, di ba? Kasi ma-identify natin kung ano yung aligned doon at hindi. Kasi if they are just noise, madaling mag-say no. However, if aligned sila dun sa clarity natin, edi mas madaling mag-say yes, di ba? Ayan, nag-open ng camera si Sofia kahit siya ay naka-rabbit. Good morning. Can you share if ano yung answer mo naman dun sa goals are written, specific, and time-bound? Or wala pa? Hello. Actually, kakapasok ko lang so sorry, hindi ako ano pa. Oh, okay lang. Sure. Bali, sige, ask tayo ng iba. Si Ate Arlen. Ikaw, Ate Arlen. May mga nakasulat ka na ba na goals for next year? Sabi mo kanina parang may goals ka na nabanggit, di ba? Nakamute ka pa po, Wait. Ayan. Bali po, physically, parang tama po kayo. Dapat talagang i-specify kasi parang nakaka-overwhelm pag hindi magsimula sa small. Mm-hmm. So, ngayon po, parang sabi ko, simulan ko sa tubig. Kailangan alam ko kung ilang glasses yung naiinom ko per day. Tapos, ilang steps yung nagagawa ko per day. So, parang nakaka-overwhelm kung sabay-sabay yung physical, career, tsaka relational. Sabi ko, sige, ngayong December, medyo mindful ako ng physical ko, kung ano yung kinakain ko. Dapat hindi ganun karami. Dapat talagang, parang sabi nyo nga po, kung kaya mong i-specify better. Kasi last month, parang, sige, gusto ko ng physical, pero hindi ako, wala namang improvement kasi sabog. So, ngayon po, parang sabi ko, sa physical, kailangan ko talagang monitor yung water, kailangan ko i-monitor yung sleep, kailangan ko i-monitor yung steps, pero hindi rin sabay-sabay. Kung pag sige, water muna. Tapos next steps naman, para everyday dapat at least magkaroon ng steps. Yeah. Kasi sedentary nga ako for 1 year. So sabi ko, hirap pala pag sedentary ang lifestyle. Parang hirap na hirap akong steps. So, based sa physical po, yun talaga kailangan make kita yung small habits kailangan mong gawin to make it a regular or automatic na yung habit. Totoo. Well, it's one of the factors bakit magiging automatic yung leveling up if yung mga ginagawa natin or the life that we want is we are already living it in the first place, which led to the fourth na checklist. My daily actions match my long-term vision. And just to share lang din, as of now, kaya ko na mag 300 push-up in 37 minutes. And 3 years ago, hanggang 5 push-up lang yung kaya ko. Like, 5 push-up lang, talagang hinihingal na ako. Alam mo yung lupay-pay ka, ganun. Tapos yung lakad ko nun, hindi ko kaya mag 10,000 steps. And sabi ko, gusto kong maging healthy. Gusto kong humaba pa yung buhay. Kasi one of my mentors died young. And one of the factors is, 4 na factors pala. Stressed siya, puyat siya, walang proper diet, hindi siya nakakapag-workout. That's the time na nag-all in ako sa personal development. And ginawa kong holistic yung approach niya. And ngayon, ayun, nakakapag 10 to 15,000 steps ako. Nakaka 300 push-up ako. Hindi daily yung 300 push-up. Pag nag-skip lang yung kasi if wala akong pahinga, ginagawa ko parang 100 push-ups lang every day, 100 squats, and pinapractice ko yung pull-ups. Kasi sabi ni girlfriend, medyo makapal daw yung taba ko sa likod. So, and kayo po, Ate Fresi, kamusta po?
Are your daily actions match your long-term vision? Ito po, itong may daily actions match my long-term vision. Parang napaka-resonate po nito sa akin. Kasi as a mom, meron bata pa kasi yung anak ko, 8 years old lang siya. So, mas priority ko po sa akin ngayon is yung family ko, yung anak ko. Bali, hindi pa talaga ako tutok masyado sa pag-freelance kasi alam kong lalaki rin naman yung anak ko eh. So, pag malaki na siya, wala na akong gagawin kasi mag-isa lang yun eh. So, siguro in time, doon makaka-focus ako ng more clients or mas maraming tasks. So, slowly by slowly, parang mas binibigyan ko ng attention yung sa family ko ngayon. And then yung may daily actions nga is yung, syempre, yung mga gawain ko sa bahay. Hindi naman talaga madali bilang isang full-time mom yung mga gantong gawain. Ang hirap po talaga isabay sa work. So, yun, talagang dapat naka-detail yung gagawin mo by time para mas magawa mo ng mas maayos. Kasi pagka pinagsabay-sabay mo at wala kang time management, ang sakit sa ulo. Tapos yung potential pa magkasakit ka kasi yung tulog mo parang makukuha nung mga gawain na hindi mo nagawa kasi wala kang time management. So, for example, lessons sa online like sa Facebook, at least talagang binabawasan ko po yung pag-scroll kasi kapag umpisahan ko na, dire-diretso na eh. So, yun yung aking goal. Nabawasan yun. Ay, social media kasi kailangan din naman natin yan as a work online. Yeah. So, talagang minimize lang. Yun. Yun po. Amen. Napa-amen tuloy ako. Amazing. Thank you for sharing, no? Sobrang totoo nun. Especially if we're growing up, we're leveling up. Ayokong gamitin yung term na habang tumatanda tayo eh. Pero, kasi diba habang nagmamature tayo, yung responsibilities hindi kasi nababawas. Diba dagdag pa nga. So, we have to choose kung ano yung pwede nating i-integrate, ano yung kailangan nating oohan, ano yung kailangan hindian. Kasi yung mga priorities na to, kami nga ni Kuis JR, ngayon pa lang, nape-pressure namin ng konti kung ano yung uunahin namin. Pera ba or love life? Pwede bang pagsabayin yun, di ba? Yung mga ganong bagay. What more yung mga may anak na. Tapos, yan, magka-college na, di ba? Yung tuition ngayon, ang grabe, ang mahal. So, yung mga ganong factors. So, very, very helpful na directed talaga. Kasi if you're spreading yourself too thin, imbes masolusyonan ng isa-isa yung problema, magiging bato sila na pupukpok sa ulo mo, mga ganon. And hindi sila makakatulong. And second naman natin is yung ownership and accountability. When I say ownership and accountability, okay, nagkaroon tayo ng clarity. Ano yung mga goals natin? Ano yung mga gusto nating ma-achieve? Paano natin sila ma-own and how do we keep ourselves accountable? Like, anong klaseng identity ba yung kailangan nating pangalagaan doon para makuha natin yun? For example, as a mom, maging magaling na nanay sa mga anak. Tapos, as kapatid naman dun sa mga kapatid natin, and whatever goals we have, like gusto natin maging freelancer, gusto natin maging magaling na empleyado, do I take responsibility for both my wins and setbacks? Nakalagay nga dito, no blaming, no hiding, full responsibility. Kasi aangkinin mo yun eh. Yun yung goal mo, di ba? So for me, yes, I am taking responsibility for both my wins and setbacks. And looking back for the past 2 months na nakapag full-time freelancer na ako, I was able to claim back yung 33% ng total income ko before. And ang kapalit lang niya, yung full-time ko before, was eating 160 hours every month. And for the past 2 months, 10 hours lang yung na-consume niya. So, I was able to claim back 150 hours for 2 months. And na-invest ko yun sa personal development ko and for courses. And as of now, kaka-purchase ko lang nung course ni Kuya RJ. So, magiging Tech BA na ako by next year. And yun yung means ko for taking responsibility for my wins and setbacks.
Kasi, whatever job we have ngayon, whatever things na ginagawa natin, or sources of income, whether freelancer man yan, or hopefully hindi monkey business, di ba? Yung mga ganun bagay, we have to be responsible sa kanila. Ikaw, Kuis JR, ano ka na ba dito? Do you take responsibility for both your wins and setbacks? Napag-iiwanan yung rate nun, Kuis eh. Nagtatype ako. Ano yung tanong? I take responsibility for both wins and setbacks. Ito. Oo naman, dapat. Talo or manalo, it's on you. Kasi, decision mo yun eh. Hindi naman yun na pinilit ka lang. Kahit pinilit ka nga, umuo ka pa din eh. So, it's on you pa rin, di ba? Pwede ka naman humindi kahit pilitin ka eh. Totoo. So it's on you, win or lose. And you need to celebrate, saka syempre, reflect if talo, di ba? Ba talo, ba ano yung pwede mong improve next time, or di mo na ba siya ulitin, or di ka na ba papasok doon, ayaw mo na ba doon, ganyan. So, yun. So sa akin, ang experience ko dyan is nag-start ako ng photo booth, di ba? Yeah. Sa business. So, medyo maraming setbacks doon na hindi pala kami prepared, ganyan. Tapos, ang daming kalaban sa Metro Manila. So, kami doon, parang magre-recalibrate kami for 2026 na mas maayos yung process, ganyan. Pero may mga wins din naman. Nagkaroon na kami ng booking na hindi namin kilala. So, stranger. Which is sa Friday, sa 19. Kasal siya. So, nag-chat siya sa amin. Tapos nag-run din kami ng ads. 100 leads, pero 1 conversion lang. But it's fine. Sa business naman, parang matatalo ka lang if you gonna stop, or kung nagmamadali ka mag-ROI. Ang plano kasi namin noon, ang history kasi noon, diba kakasal kami sa February next year. Kakaikot namin ng mga bridal fair na yan. Ba't di na lang kaya tayo mag-start ng photo booth business natin? Doon nag-start, doon nag-stem. So ayun, gagamitin rin naman namin siya sa kasal. So, as long as hindi kami titigil, as long as parang we're taking it slow, okay lang siya. Kasi wala naman kami binabayarang renta. Although may capital ka kasi nasa amin yung gamit. Pero that's it, hindi na siya mag-increase. Wala kami binabayarang utilities, wala kami binabayarang renta. So, take it slow lang kami doon. So, yun yung parang responsibility namin for winning the stranger na booking, saka yung mga setbacks. Solid. So, usually, nabubok namin mga kakilala eh. Connection. Nakaka-relate ako doon kasi last month, yung mga nag-avail lang sa akin, kilala lahat eh. Kaya nga, excited din ako yung first time na stranger kasi yung offer ko na personal development. Nung first time na may nag-avail ng stranger, ang sarap, di ba? Parang na-validate yung mo eh. Hindi lang pala kasi, alam mo yung feeling na pag kakilala lang yung bumibili doon, may bias to, kakilala ako eh. Baka nagdo-donate lang siya. Parang warm lead kasi siya eh, pagkakilala na eh. So, may trust factor na eh. Hindi naman sa pagiging bias, parang may trust factor na siya, tapos parang, sige, kaya ko naman, go, try natin. Pero yung stranger, parang, tama yung word mo yun, parang na-validate na, may bibili nito, hindi ko kakilala eh. Parang, ang sarap na sa feeling, nakaka-empower, sarap mag-push. So, parang, hindi pala kami mahal. So, parang gano'n. Kasi medyo mahal yung photo booth service namin eh. Hindi siya yung old school na mga nauna na mura. So, ganun siya. Sarap sa feeling. Hindi ko ma-describe, pero sarap sa feeling. Congrats. Update natin yan. Pag natuloy na yon at saka kumusta yung feedback after. Sabi nga ni Kuis JR, no? Yung failure naman kasi, hindi siya nagiging failure kung hindi mo siya titigilin eh. Which leads to the next, no? I track my commitments and follow through. Ang ginawa ko actually, medyo nag-take ako ng aggressive approach dito for my commitments. Nag-build ako ng sarili kong podcast. Pangalan ng podcast, Level Up with JV, diba? So, yung mismong podcast pa lang, yun yung pangalan niya. So, obligado ako mag-level up. Otherwise, paano magiging level up with JV yun kung di ako nagle-level up, diba? And then, I made a personal development offer na accountability.
Para lagi akong committed. Kasi ang hirap kaya mangamusta ng ibang tao tas hindi ka prepared sumagot na, ikaw ba kamusta? Ganun. Hindi mo naman pwedeng isagot lagi na, eto, tambay ako ngayon, walang progress. Ganun. At least meron dapat, di ba? Yung mga ganun. And progress is still progress. Regardless how small yung mga progress na to. And ikaw po, Ate Arlene, do you track your commitments and do you follow through? Nakamute pa po kayo. Wait lang. Ayan. Ay, bali, ano po ngayon? Sa ngayon, yung tracking, magsisimula pa lang kasi parang sabog pa yung aking mga specific goals. Tapos hindi ko siya nagagawa. So, talagang hopefully this Monday, matatrack ko na yung mga gusto kong itrack. So, tama po kayo na kailangan ng commitment. Kasi kung walang commitment, hindi mo ma-achieve. Diba? So, paano po yung ginagawa niyong commitment? Do you share it with your family, with your friends? Kasi ngayon, meron kaming grupo, although hindi ko nga nagagawa and I'm trying to do it starting today. Meron kaming parang tracker ng calories. For fitness, yeah. May tracking ng protein calories, may tracking ng water. Ano pa yung tracking doon? So, may tracker. So, hindi ko yung nagagawa. So, tama po kayo na dapat i-track para ma-achieve yung physical fitness. For physical fitness, yung simple tracker, may ginawa po ako dito sa Balance Health Checklist. So, feel free to share it dun sa mga kasama nyo po. Ito siya. 4 lang siya actually. Nakapaglakad or nakapag-exercise ka ba at least 3 times in a week? Aware ka na ba dun sa food mo, yung tulog, and kamusta yung body? Mas capable ba siya compared last month? Kasi minsan may mga workout na nagugulat yung katawan natin. Like for example, yung push-up. If first time mong mag-push up, yung wrist, apakasakit sa wrist. Tapos, dati naman, nung nag-level up ako to 200 push-ups, yung joints naman. Kahit yung muscle natin, malakas na, tsaka yung wrist, yung mismong joints, iba pala sila. Hindi siya madaling i-workout. However, if you do it on daily basis, mag-i-improve siya paunti-unti. And may process kasi yon. So, wag po natin gulatin masyado yung katawan natin. Kasi na-encounter ko yon. Kala ko, 20s pa ako Nakalimutan kong 30s na pala ako. So, may factor din pala talaga yun. Tawa ka, Quiz JR. Pareho lang tayo. Ayun. And then moving to the next question. I ask for help instead of staying stuck. Ito yung pinapractice ko simula nag-start ako mag-freelancing. Nagmukbang ako ng libro. As an introvert, hindi ako sanay kumausap masyado ng tao. Hindi ako sanay magtanong, magpatulong, ganun. So, ginawa ko, nagmukbang ako ng art of communication, art of asking, art of questioning. And then, nag-join ako ng iba't ibang community. Which led to the situation na meron ako ngayon. I'm active at 7 communities as of the moment. And nasa leadership roles lahat yon. And hindi ko sinasabi yon as a form of flex na tinutulungan ko sila. Rather, nag-volunteer ako mag-join sa mga community to kasi gusto ko sila mismo matulungan nila ako. And that's my means of giving back. Yung pag-claim ng leadership role para makatulong din ako in return. Kasi, ang pangit naman yata na diba? You're asking for help tapos ikaw di ka nagbibigay ng tulong. Like, tatanggap na lang ba tayo? So, kayo po, Ate Fresi, do you ask for help instead of staying stuck? Parang nasaktan ako dito sa ask for instead of staying stuck. Parang nag-join ako sa mga community pero hindi ako i-interact sa kanila. Yun, parang ganun. So, siguro in next year, parang magiging committed na ako to join the accountability. As in talagang full participating kasi hindi naman talaga pwede na ganun parang tanggap ka lang ng tanggap ng learning. Dapat nag-share ka din. So me as an introvert din talaga po kasi ako. So ngayon parang sa sarili ko pa lang sinasanay ko na
yung pagsasalita ko, ganito, hindi naman talaga ako talaga, mahihain po talaga ako eh, kasi medyo na-stay din ako sa bahay for almost 3 years. Yeah. So, nung itong nag-join ako sa freelancing, so may mga nakakausap ako online, virtually. And then, kapag nag-attend ako sa meeting, ay see to it na ino-open ko yung camera ko kasi parang ah, nakaka-enhance din ng iyong confident para makiharap sa kanila kahit virtually man lang siya. Kasi kung naka-offline ka, parang hindi mo ba sila nakikita na andyan ka pa ba? Or Mhm. ano, hindi mo alam mo yung kausap mo. Ang hirap po kasi as a speaker, kasi Yeah. nakapag ano din ako, try din ako ng gantong conversation. Ako yung nagsasalita. Ang hirap po pala magsalita ng hindi mo nakikita yung kausap mo. Mm. Yun, so at least experience ko na ganun pala. So kapag nag-attend ako, kailangan kong i-open din yung camera ko para alam nila na may kausap sila. Yun, and then ano pa ba? Yun nga po, so may mga ah, nag-join din ako sa mga courses, nag-purchase ako ng mga courses. So, kailangan hindi pa talaga ako 100% tapos. Ang dami na Mhm. nila. Yun, parang nag-select na lang talaga ako nung kailangan ko siyang i-focus yung related sa aking niche ngayon. Mhm. Tapos, para makatulong din sa akin kung paano mag-upskill. Mhm. And, yun. So, kailangan kong tapusin yung mga ano ko, mga delay project ko. Kasi alam ko makakatulong siya sa akin at saka sa client ko kung paano ko siya matutulungan. Yun, ganun pa. Amazing, amazing. Let me know kasi magkapareho naman pala tayo dun sa isang community kung paano ka namin matutulungan. Lalo na kaka-purchase ko lang nung course na yon. So baka Ayun ako pa nga yung po, hihingi ng tulong. medyo ma-stuck nga rin ako doon kasi naisip ko na rin, humingi na kaya ako ng tulong sa kanila kasi ako po, kapag may, halimbawa may task ako tapos Mhm. hindi ko kaya, nagsisearch muna ako hanggat kaya Mm. ko. Tapos ngayon, parang hindi ko na talaga alam kung paano gawin yun. Parang kailangan ko nung humingi ng tulong sa kanila. So, maybe mga once a day, mag-chat na lang ako or papasok sa Zoom. Yun. Amazing, amazing. Thank you. Thank you for Thank you. sharing, no? Thank you po. Lalo na naka-live pala tayo. So makikita ni Quiz RJ ito. I review my actions before blaming circumstances. Ito yung ano eh, minsan nakaka ano ng damdamin. Kasi minsan, may mga Zoom akong gino-joinan. Tapos, may binili silang course. Eh, pareho lang naman kami ng course na pinasukan. Tapos sabi nila sa akin, wala bang madali? Yung may client na agad? O kaya, pangkuha nyo na lang ng client. Tawagan nyo na ako pag may client na. Parang nahiya pa eh, konti na lang. Pwedeng pag magka-client ako, panggawa mo na din ako. Yung mga ganun. Kasi, whatever circumstances we have as of now, choice natin kung alin yung haharapin natin doon. And if we continue to blame yung mga circumstances natin, medyo mahirap talagang mag-level up from there. However, if magiging intentional na tayo, like, for example, ako, napansin ko, taba ako na bigla, di ba? Medyo malaki na yung tiyan ko, gano'n. Nanlalambot ako, lagi akong napapagod. Nung nag-take responsibility na ako, nagkaroon ako ng ownership and accountability. Like, hindi ko na sinisisi yung niluluto ni mami ko kasi sarap magluto ni mami ko eh, 'di ba? Tapos yung work ko before, food industry. So unli pagkain, yung mga ganon. Eh may mga sample pa kami pagkain noon. Syempre, pag nakakita ng lasagna, carbonara, silbanyas, sans rebal, sinong tatanggi doon? Eh turo sa atin sa school, huwag tumanggi sa grasya, 'di ba? So ngayon pala, hindi pala lahat ng grasya kailangan tanggapin. We have to review pala yung mga yon, and as much as possible, yung mga actions na to, maging intentional tayo. And as much as possible, wag natin i-blame yung mga circumstances. Rather, instead of asking or questioning, pwede natin i-review kung ano na ba talaga yung ginagawa natin na actions na align dun sa mga goals natin in the first place. So, as of now, Quiz JR, ginagawa mo ba to? Ano yan? Yung last? Do you review your actions or biniblame mo yung mga circumstances? Ganun. Nakapagpo-post na ako eh, ganun. Siguro yes, kasi parang human na yan eh, yung blaming. Pero hindi, I'm not saying na
vino-voice out ko siya. Sa akin lang, ganun. Parang, sabi ko nga, parang hindi kami ready ata mag-photo booth, pero tinuloy namin. So, di ba parang ano yun, parang naghahanap ako ng excuse, di ba? Yeah. Parang naghahanap ako ng sisisihin. So parang siguro normal siya na sabihin mo siya sa sarili mo, ganyan. Or sa partner mo, or kung sino man kasama sa bahay. Pero parang feeling ko yung deeper dun is, ano gagawin mo? After that, what will you do? Di ba? Siguro dun papasok yung magre-review ka ng action, mag-deliberate ka sa sarili mo, or whatever. Pero I think normal. Kasi parang siya eh, kumbaga instance eh, madali siyang maisip. Parang siya eh, human nature. Di ba? Kaya ako, natapunan ako ng kape. Sisihin ko yung nakatapos sa akin ng kape. Pero di ba parang merong saying na, kung wala ka doon, hindi ka matatapunan ng kape. So, ba't ako nandun? Parang siya eh, egg and chicken siya eh. Mm-hmm. Parang best way na lang is deliberate kung ano yung mas better gawin next time or bakit nangyari yun. And then prepare for na lang, for the next. Ganun. Solid. Kasi if you keep blaming, natapunan ka na nga ng kape dun sa lugar na yun, di ka pa balilipat, di ba? Saan mo na matatapunan ka ulit? Thank you, no? Nakakatuwa yung mismong analogy na yun. Kasi there were instances ngayon sa akin na, okay, may tinanggap akong client na medyo lowball. Tapos, sabi ko, kasi, kulang pa naman yung pera, ganito, ganyan. Magpapalit na lang ako pag meron na. However, kung hindi ko pala tinanggap yun, may offer pala siya na pinipili na mas mahal pa na isang offer ko din. Wherein, nabuksan lang siya nung tinanggihan ko na siya. So, yung doors na tinatanggap natin, minsan, hindi natin kailangan talagang madaliin. Rather, we review our actions rather than blaming yung circumstances. Kasi, ang ginawa ko lang talaga, tinanong ko siya like, ano ba talaga yung priority mo as of now? Be accountable dun sa ginagawa mo? Or magkaroon ka na ng development dun sa business mo? Kasi this specific client, nagkakaroon na siya ng, hindi na nag-grow yung business niya. And then, ang hinahanap lang niya is accountability. Like, for every week, nagpakamustahan kami, ano yung nag-work, ano yung hindi. However, hindi na yun yung kailangan lang niya eh. Ang kailangan talaga niya, action plan na. Paano mag-improve pa yung business niya. Kasi, a business that is not growing is dying. Hindi na nag-grow yung business niya. So, ibig sabihin, slowly, it's dying. Lalo na December ngayon, supposedly, lahat ng business nagbo-boom. Diba? Yung mga ganong instances. So, dun papasok yung reflect and refine. Kapag may mga instances na ganon, do we pause, learn, and adjust? Kasi this is the time na yung course correction ba? Sa aeroplano, pinaka-evident to eh. Konting degrees lang, ibang country na yung mapupuntahan mo. What more kapag yung sa atin na we live every day? Yung isang taon, 365 days lang. And December na ngayon, ilang araw na lang, mag-New Year na. Yung mga ganun. And we can actually divide them and we can reflect and then refine to move forward. Yun yung isa reason bakit ginawa kong monthly yung gantong session. So we have time na mapag-usapan yung mga ganap natin. At the same time, marinig natin yung mga ibang tao na going through the same journey. And the first question ng reflect and refine is, I regularly reflect on what worked and what didn't. Sa akin, may time na weekly ako nagre-reflect, pero mas madalas ngayon na daily yung ginagawa ko doon sa isang specific na, for example, client getting. For the past 2 months, everyday ko nare-reflect. Kasi nagkaroon kami ng engagement pod, tapos gagawa kami ng content na text type. At medyo madali siya ngayon kasi may ChatGPT na, may mga tools na, ganun. However, mas madali pala sa akin yung ganito, yung may conversation, yung may kausap na lang, kaysa dun sa text type. Kasi hindi natural sa akin yung maggawa ng text na content. Sinubukan ko naman na i-record ko yung sarili ko, tapos yun yung ginawa kong text type na content. Iba yung delivery. Kasi iba pala yung tono, hindi pala mapapasok dun sa chat yun kung masaya ka, malungkot ka, gutom ka, gano'n.
Pero pagkausap mo kasi yung tao, alam mo kung masaya siya. Kung gusto lang niya talaga makatulong, kung genuine yung concern niya, ganun. Eh sa chat kasi, tsaka sa text type na content, hindi natin masabi. Depende dun sa mood nung nagbabasa. Baka bad trip pa yun kasi di masarap yung ulam niya, ganun. Or puyat pala siya, di ba? So, do you reflect and refine? Do you reflect on what worked and what didn't? Uh, ay Ate Arlen. Yes, oo. Kaya ko nga nasabi na regularly reflect kasi nakikita ko na ah may tracker kami, hindi ko nagagawa. So sabi ko, nako, lagot. So, kailangan ko talagang i-reflect hanggang maaari as early as possible. Kung pwede, um, yes, kailangan talaga regularly reflect. Kaya ko alam na hindi ko ginagawa. Kasi hindi mo marirealize na hindi nagwo-work, 'di ba? Kung hindi ka nagre-reflect. Yun lang. Lalo na sa fitness, madali siyang i-track pero masakit sa damdamin. Like, magtimbang ka araw-araw, ganun. Kaso pag tumataas kasi yung timbang, nakaka-bad trip, 'di ba? So, ano ba yung ginawa kong mali kahapon? Mali ba yung kinain ko? Ganun. So, yun. Tsaka, pero ngayon parang nakaka-stress pag everyday ka nag-weighing. Kasi hindi siya bumababa. It's either tumataas o nag-stay. same lang. Oo. Kaya sabi ko, nakaka-stress pala ang mag-weighing. Totoo. So, one of the factors na napansin ko in terms of reflect and refine, may timeline siya na mas madali siyang ma-absorb. Let's say for fitness, instead of daily, pwede mo siyang gawing weekly para at least mas visible siya. Lalo na if you're consistent dun sa workout mo, dun sa diet mo, dun sa tulog mo and everything. Malabo na mag-spike siya like for 1 week lang. Kasi kung daily yun, minsan yung tiyan kasi natin, would you believe na 48 hours ang kinokonsume ng katawan natin? 36 to 48 hours before ma-digest yung kinain natin. So if nag-buffet ka ngayon, hindi siya kagad magre-reflect dun sa weight mo. And yung calories nun, ipaprocess pa siya ng katawan natin and mag-move pa siya dun sa second day pa. So if nag-workout ka ngayon, hindi ko alam kung paano katagal yung pag-reflect nun sa katawan natin. Same with building muscles. Kasi hindi mo naman ma-measure yun. Like, ilang fibers yung napunit mo today, ilan yung na-recover. Nakapag-build ba ako ng abs? Kasi medyo matagal na naging evident yung muscles ko eh. Pero yung sa fats, madali. Makikita mo pag nagtaas ka ng tiyan, 'di ba? Kita agad. Nag-meeting sa gitna yung mga dapat pandesal eh. Naging isang monay na malaki. Mga ganun. So thanks for sharing. Ayan, next question natin is, I extract lessons instead of emotional reactions. Guilty ako dito, lalo na nung ginagawa ko yung list na to. Kasi, minsan, pag nag-reflect tayo, like, may inis ka eh. Ito lang yung natapos ko for the week. Bitin. Like, bakit? Ganun. Kala ko dati, madali yung transition. Kala ko madali na makapag-close kagad na maraming client. Like, excited lahat dapat makapag-join dito kasi mura lang siya, yung mga ganun. Pero iba pa rin talaga kasi kapag yung lessons na kinukuha natin, nagiging objective tayo doon. And then, we somehow separate yung emotions. Hindi ko sinasabing i-remove yung emotions. I-separate natin siya. And ano yung pinaghugutan ng emotions na yun? Like, sobrang taas ba ng expectation natin? Or sobrang happy lang ba natin at that moment? Kasi minsan, dahil emotional tayo, nagiging mali yung decision after. Like, biglang masarap yung kinainan mong buffet. Napatip ka ng 500. Eh, yung buffet na yun, 400 lang, di ba? So, dapat isang buffet na yun eh. Mga ganun. And, yun. Quiz JR, do you extract lessons instead of emotional reactions? Ay, nagpakita si Eloisa kanina, tapos nawala siya. Hi, Eloisa. Good morning. Sorry, extract lessons? Instead of emotional reactions. Nagiging
reactive ka ba emotionally minsan kapag nagre-reflect ka dun sa lessons? Ano ko eh, hindi naman sa manhid, pero more of logical ako eh. Yun yung sabi ng fiancé ko kasi siya yung emotionally, kumbaga, basta siya yung emotional sa amin, ako yung logical. For example, wala kami mabook na Grab. Magwawala na yun. Sa oras na, wala pa rin tayo na mabook na Grab. Ako naman parang, hindi, hintayin lang natin. Pag wala, try natin ng Move It. Parang, madali kasi akong parang solution-oriented ako eh. Hindi ako nagdudwell dun sa problema na, problema kahapon. Mm-hmm. Yung kumbaga, tapos na yan, ito na gawin natin. Ganun. So, hindi ako masyadong ma-react sa emotions. It's more of parang lagi kong hanapin ng solusyon. Ganun. Solid. Kasi minsan, kailangan din talaga yung dalawang emosyon na yun eh. Isang logical tsaka emotional. Ang gandang couple nyo, ganun. Kasi at least, na-address yung galit ni wife. Tapos ikaw, nasusolusyonan pa rin naman yung problema somehow. ang ano dyan, turuan na lang kita ng tip pag medyo emotional na sila girls. Hindi naman sa lahat pero ito, gumagana kasi sa akin. Paano? Papakainin mo sila. Gutom pala. Kunyari, si fiancé, nag-run siya sa akin sa chat, ganyan. Digo, daan ka muna sa restaurant, punta mo na salad stop, bili ka food. Baka gutom ka lang. Kasi minsan, pag gutom ka, ang init din ang ulo mo. So, yun. Just in case mapunta ka sa ganong sitwasyon. Solid. Nag-run na full over, tapos parang, parang merienda time na. Baka dito kumain, nagpasa ng gutom. Pag nakain, minsan, okay na eh. Parang, mag-book na ako, okay na. Hindi na masyadong galit, no? Kumbaga, minsan kasi naghahanap lang sila ng outlet eh. Yung lang gutom na. Ayan, buti na lang pala may mga nag-join na babae sa atin. Napakain si Ate Arlene at napatubig si Ate Eloy. So, yung next question natin is, I make small adjustments instead of drastic reset. Ito yung minsan nagigilty ako dito kasi sabi, the higher the risk, the higher the return. And pwede naman kasing low risk, high return pala. So, nung ginagawa ko to, yung small adjustments, napapa-reflect ako dun sa instances ko ngayon and goals ko in the future, ano yung mga small adjustments na malaki kagad yung returns. Kasi may minsan mga small, low-hanging fruits na readily available na. Hindi lang natin napapansin kasi hindi sila nakalatag, hindi sila naka-black and white. Instead of drastic reset na, okay, resign agad, ganun. Tapos wala ka pa palang pamalit na client, diba? So, kawawa ka katapos. Ikaw, Sis Eloy, ginagawa mo ba to? Do you make small adjustments or drastic yung adjustments mo? Ako, play safe. So, small adjustments before, taking big step. Parang, ganun kasi ako. Kabaliktaran ako ng husband ko. Actually, siya, risk taker talaga siya. So, pag nag-adjust siya, talagang kayang-kaya niyang bitawan. Tapos, pero, yun nga, sa akin kasi, medyo takot ako for the, yung sa change, di ba? Mm-hmm. Parang, dito ako sanay. So, parang, magta-transition ako sa ganito. Ganun. So, parang small steps muna. Tulad nung nag-resign ako sa LaSalle, ng teacher. Yeah. Teacher ako sa ng university dati. So, bago ako mag-resign, 1 year pa ako nag-decide bago ako totally nag-resign. So, parang inaano ko muna yung mindset ko na magre-resign ako next year. Kumbaga, 1 year before pa lang nagpapaalam na ako sa mga students ko, next year, magpakabait kayo, ganun. So, after that, yun na, saka muna ako bumitaw. so, ganun, medyo, ako sa change pa. Medyo small, kailangan may backup plan muna akong makikita kung, bago ako mag-adjust ng ganun. Amazing. May pagkapareho tayo doon. Conservative din kasi yung mga approach ko most of the time. Kasi ang hirap mag-deal kapag hindi mo pa nga nasusolusyonan tapos biglaan yung iba, 'di ba? Parang nagpapatong-patong. Laking pressure. Oo. Ano yung diskarte mo pag ganun?
yung Mr. mo, ganun yung diskarte niya, risk taker siya. Hindi ka ba Yun nga, kinakabahan? parang ang hirap mag-compromise minsan. Kasi parang, tulad nung sabi niya, bili tayo ng insurance, sabi niya, kasi financial advisor siya. So, bili tayo ng insurance. O sige, sabi ko, tinatlo na agad. Tag-iisa na kami lahat ng insurance. In just a month, sabi ko, nag-compute na ako, sabi ko. So, kailangan ko agad ng backup plan for So, kailangan ko na So, biglang so, nag-small steps na ako. So, annual naman yung in annual mode niya. So, Mm-hmm. by next month, in annual mode na. So, yung sahod ko na talagang ko na siya. Kinat ko na siya. So, parang, yun yung parang medyo nagda-drastic talaga ako ng adjustment. Big adjustment talaga ako dun pag yung husband ko talaga yung decision. Tapos biglang, ganun. So, medyo ang hirap talaga mag-compromise minsan. Pag hindi So, pero kailangan talaga ding mag-compromise para at least medyo mabalance yung hindi mag-away or what. So, ayun. Solid. May silver lining pa rin kasi dapat no? Oo. Yan yung mga discussion na magkakaroon in the future na hindi ko rin alam kung prepared ako doon. Pero Oo, pag may asawa na kasi, hindi lang yung decision mo na yung susunod, kailangan i-consider mo yung the other. Kaya parang, kaya kailangan, okay ba to? Para parang ganun. Ano yun? Dapat win-win ba yung magiging scenario or minsan lalo pag nanay. Sa akin sa experience ko, minsan parang most of the time parang feeling ko talo ako kasi ako kailangan nanay eh. Isipin mo yung anak, yung asawa, tapos minsan isa-sacrifice mo na lang yung para sa'yo. Para makuha na lang silang dalawa, parang ganun. Parang sabi ko, parang yun yung feeling ko, ganun. Pero pag may time din naman na ako, panalong-panalo eh. Talo sila. May time na ganun. Thank you for sharing, no? And then, yung last natin is, I treat mistakes as data, not identity. Yung sa akin, ako dito madalas, lalo na sa pagkain, kasi napapractice ko na yung OMAD last time. Ang problema, sumumpong yung gout ko. Di pwede mag 1 meal a day kapag sumumpong yung gout kasi mag-spike yung uric acid. Ang problema, nasanay na ako dun sa meals ng 1 meal a day na bultuhan talaga, as in punuan. Kumain ka hanggang mabusog ka, ganun. Kasi next meal mo, next day na, yung dulo. So, anong nangyari, yung mistakes na yon minsan, naku-question ko na ba, addict na ba ulit tayo sa pagkain, ganun. And then, somehow, dahil doon, I treat it as data. Okay, lagyan natin ng timeline. After 1 week, mag-intermittent fasting ulit tayo, then transition into OMAD ulit. Lalo na't kumakain ka ngayon, Ate Arlen, do you treat your mistakes as data or not your identity? Pasok ba sa calories mo ngayon yan? Sabi ko, Christmas naman, biglang nag-cheat. So, sabi ko nga, hindi kaya January na lang ako mag-start. Di ba? Pwede naman kasi eh. Kasi sayang naman yung holiday. Di ba ang daming chocolate cake, o di ba? May mga, yun nga, yung mga pasta mataas ang calories. Kaya wala na yan sa January. So, January na lang ako mag-start. Tama. Well, hindi ko sinasabing mali ito ha. I'm trying to say na treat them as data. Kasi even ako, pag yung December kasi talaga, parang KJ, tatanggi ka dun sa kalamay, yung cake, tsaka yung pancit pasta. Yung fruit salad pa, di ba? Yearly talaga siya nangyayari. And for sure, next year, dadating na naman yan. Pasko at New Year. So, masisikmura mo ba na hindi ka kakain ng madami pag Pasko at New Year, di ba? Sayang kasi may handa, di ba? Tama. O, di ba? Yun eh. May macaroni salad. May food salad. Tapos makikita mo sila, no? Kumukuha sila ng barbecue, ng steak, ganyan. Tapos ikaw, nagtitimbang-timbang ka ng calories mo, no? So, feeling ko next year na lang talaga.
You can treat them as data. Like, okay, if December talaga is holiday season, hindi siya masyado makokontrol, okay, give yourself allowance. Maging mabait din tayo sa sarili natin. That's not your identity naman kasi. It doesn't mean na nagkamali ka ngayon or nag-cheat ka ngayon is yun na yun. I'm not saying na cheating is okay. However, pwede naman natin siyang i-put in place, 'di ba? Anyway, cheating naman 'yan sa pagkain, hindi naman sa other third party, 'di ba? So okay 'yan, okay pa naman 'yan. And lalo na kung pasok naman siya at hindi ka naman siguro diabetic at maraming kapansanan. So okay, 'di ba? Amazing at 50s, walang diabetes. Wow. And last natin is embrace structure. And freedom grows from systems. Lagi ko naririnig yung systems last year, kaya nag-join ako ng VBI this year. And yung structure na to or systems, in terms of personal development, habits naman yung equivalent niya. So, sabi niya dito, I use simple systems to reduce yung decision fatigue. For me, yes. Lalo na yung simple. Ito yung pinaka gusto ko dito yung simple systems. Kasi minsan, ino-overcomplicate ko yung mga bagay-bagay kaya nahihirapan ako mag-decision before. Buti na lang, naging medyo intentional ako with regards to setting up yung systems and yung pag-build ng routines. Kasi nung wala pa akong routines before, ang hirap mag-workout. Kasi yung schedule ko, sabi ko, sige na nga, umaga na lang. Ay hindi, pagod na ako, mamaya na lang. Ang ending, wala na. Diba? Nung nilagyan ko siya ng oras, okay, after working hours, matik, mag-workout ako. Nung may full-time job ako, tinay up ko siya dun sa out ng duty. So, ka-out ko ng duty, mag-workout agad ako. Regardless kung naligo na ba ako or hindi. Nagbaon na lang ako ng bag para maliligo ako sa Anytime Fitness. Anyway, may ano naman doon, may shower doon sa gym, diba? So, to reduce yung decision fatigue, I make sure na nakatie up sila dun sa existing routine na para mas madaling mag-build ng habits. And ngayon naman, ang ginawa ko, pinapractice ko ngayon yun Eisenhower Matrix. Ano yung urgent and priority? Sila yung inuuna ko. So, workout, and then client, and then yung iba, doon na sila nag-move. So, mas madali. Sa ngayon ko is JR, do you use simple systems? May systems ka ba in place? Or routine na ginagawa ngayon? Or depende sa client? Depende pala sa... Dapat meron kasi FBA, automation, systems, di ba? Ginagawa mo siya for client, tapos di mo siya ginagawa sa sarili mo, no? Yung sa akin, nag-start ako mahilig kasi ako mag-start, tapos di ko siya natatapos. So, yun yung isang one problem ko yun. So, parang ang dami ko nang ginawa before na parang system, tapos di ko naman tinapos. Pero ngayon, since nasabi ko kanina na magde-delegate ako, di ba? So, may nakuha na akong tao. So, kailangan ko siyang gawa ng system kasi unang-una wala siyang alam sa Pegin Tech DA. So, talagang lang siya, parang gusto niya opportunity, tapos papasahan ko siya later on ng work. So, para matuto siya, kailangan ko siyang kumbaga sa pagtuturo, may module or yung pedagogy na tinatawag sa teaching. So yun, doon ako gagawa ngayon ng simple system. So gumagawa ako SOP, nag-document ako, paano yung onboarding niya, ganyan. Para later on, pag natuto na siya, edi mas madali na yung work, makakatulog na ako. Hindi na ako pulat sa wedding, ganyan. Hindi, yun kasi yung original plan, kaya ako nag-delegate. So yun lang. Tapos nilig din ako mag-create ng spreadsheet sa document. Pero parang mas effective ako ngayon pag meron akong notepad sa tabi. So dali kasi siya makita eh. So may pen and paper sa tabi. Pag may naisip kang bigla, out of the blue, sulat mo lang. Kasi kapag document, bubukas pa ako ng drive, hanapin ko pa ako sa folder, di ba? Kasi maayos siya eh. So parang kung bigla ang idea lang or may kailangan akong tapusin agad or may biglang sinabi, mas sa akin, mas ideal sa akin yung pen and paper. Kasi siya eh, kumbaga ako, tamad kasi ako, inertly na tamad. So parang less friction, mas gagawin ko siya. So mas maraming friction kasi yung pagbukas ng folder sa ng docs.
So yung mga document, pag ano yun, kapag bigger picture, mas malaking timeline, kumbaga 3-month project or whatever. Pero yung biglang nag-chat sa'yo yung team member, uy, kailangan mo to gawin. Sulat ko siya. Kasi mas madaling gumanto lang, 1 second lang. Ay, hindi ko pa na-check. Ito yung kailangan gagawin. Tapos kung kailangan ko mag-prioritize, kailangan ko ng mas malaking timeline, doon ako pupunta ngayon sa document, sa spreadsheet. Yun yung akin, it works for me kasi less friction, mas okay. Solid. Ginawa ko din yung yung project management tools dati. Pero mas nag-work din sa akin ngayon yung pen and paper. Kasi as in, pag may papel pa dyan, ibig sabihin may hindi pa ako natatapos. Pag natapos ko na lahat kasi, tinatanggal ko na yan. And hindi ko alam kung ano yung mga nag-work sa iba, pero you should try things na that might work for you. Kasi hindi naman natin malalaman kung ano yung mas effective, hindi mo susubukan, di ba? Pen and paper ba? Project management tool ba? Or kailangan mo pala na may kapitbahay na sisigaw sa'yo, hoy, yung ulam, hindi pa luto. Hoy, naamoy na namin yung kanin, sunog na. Yung mga ganun. Mga unang panahon, sabi kasi may mga ganun, diba? Yung kanin, amoy manina. Ano na yan, tutong na. Ganun. And next natin, my health, work, content have repeatable rhythms. Bali, ito yung yung pag-build na ng routines na somehow na-i-integrate na sila in terms of health, work, and content if nagko-content tayo. Very fitting to na question, Sis Eloisa, since isa kang SEO. Isa ka din mother na nasa personal development. Yung health mo, work mo, and content, do they have repeatable systems? Yan yung actually goal ko for 2026 na ayusin lahat. And actually right now kasi parang unbalanced pa. Parang kailangan kong i-balance pa lahat. Kasi medyo sabog-sabog pa yung systems, 'di ba? Sabi ko naman sa iyo. So medyo naayos ko na siya right now, by and by, unti-unti. So yung sa pagde-delegate ko dun sa VA ko is meron na akong na determine ko na yung dun sa Google Sheet, ginawa ko na yung as one, yung mga recurring task niya for the month, nilagay ko na siya. So, yun na yung parang sinimulan kong system for temporary system right now since medyo small team pa naman. So, yun muna. So, per person, per VA, may recurring task na siya. Monthly na yun na gagawin niya. So, edit ko na lang yung mga resources na files. And then, yun na yung gagawin niya. So, tapos yung videos, hindi na rin paulit-ulit. So, mga dati ng videos, video instruction ko na ginawa ko. So, yun na rin yung pinaste ko. So, hindi na rin paulit-ulit. So, ngayon, yung isang VA ko, nakita ko nakakaano na siya out of ang goal ko kasi sa kanya 20 hours, kung 20 hours yung working hours ko for the week. So, dapat magawa niya yung 10 hours, at least 10 hours. So medyo nag-goal hit ko na yung 2 weeks. Nice. 2 weeks na niya, nakaka 10 hours na siya. So ang struggle ko na lang yung last 2 weeks ng month is yun yung medyo bakante siya. So kaya yun yung ko. Plus magta-transition ako na turuan din yung isang VA ko since dalawa sila ng other task din for recurring para parang additional product kasi pinaplan ko next year na mag-productize ng SEO offer. Tutuloy mo na yung usapan last time. Parang magagawa ko kasi yun nga si Miss Patty, yung parang nagiging inspiration ko kasi 'di ba collab kami. Tapos may additional siyang isang client by next year ulit. So sabi ko, parang na-inspire ako na hindi ako naghanap ng client pero at least medyo yung collab. Medyo consistent naman na yung namin, yung collaboration namin sa SEO. Kaya medyo na-motivate ako na i-push. Wow. Tapos si Miss Pat din kasi ang nagsabi sa akin ng productize, nag-introduce sa akin ng productize offer. So sa SEO kasi medyo maluwang siya. Yeah. So pag full SEO kasi medyo mahal. So for the startup na mga clients, yun. So medyo magpa-productize ako ng mga different offers, specific deliverables lang for SEO. Kaya parang
yun, yung medyo nasa utak ko na lang talaga lahat. Yun na, nasa utak. So, kailangan na lang isulat at implement ulit. So, yun. Nice. Amazing, amazing. Napakagandang progress niyan since the last time na nag-usap tayo kasi somehow at least nakukulayan na sila at nagkakaroon na ng direction kung saan papunta. At the same time, yung mismong collab mo pala, na-open na rin na yung opportunities na yun. So, wow, nice. Thanks for sharing, no? Tapos, next natin is I document instead of relying on memory. Kasi minsan, may mga goals tayo or gustong matapos or mga problema or opportunities or challenges na iniipon na lang natin sa utak. Anyway, mawawala din yan. However, pag hindi natin sila dinocument, hindi rin sila nasusolusyonan, diba? Nakalimutan na natin, hindi pala nasolusyonan. Ang nangyayari, nag-i-interest sila. Parang pera na binaon mo, tapos nag-i-interest. Nagkaka-penalty ka pa nga. So, Sis Arlen, do you document instead of relying on memory? Hindi lagi. So, honestly, minsan nagtatrack ako, pero minsan hindi ko nagagawa. So, tama ka na dapat talaga isulat lahat para ma-accomplish mo talaga. Pero kasi parang pag hindi ko tinatrack, nawawala yung ano ko focus, parang ganun. So, kailangan talaga, tama ka na huwag tayong mag-rely lang sa brain natin para para clear lang kung ano yung priority ko. Kasi minsan, pag hindi ko na sinusulat, ano yung gusto kong, parang yung, sabi mga most urgent, most important. Pag hindi ko talaga na document, ano yung gusto ko talaga for the day, wala ko ano-ano nang ginagawa ko sa buhay. So, tama lang na dapat talaga mag-document ka. Ano yung most important, most urgent for the day na gagawin mo para hindi ka nawawala sa focus. Amazing, amazing. And as of now, ano yung means of documentation nyo po? Nagsusulat din po ba kayo? Or may project management or notes? Notebook lang. Oh! Notebook at pen din. O, di ba? Kung ano yung gusto ko, parang binibrain dump ko. Ano ba may naisip ako, ito yung gusto kong gawin today. Mhm. Tapos, at the end of the day, ano ba talaga yung most urgent? Kasi minsan ang dami sa call. Yeah. Na-overwhelmed naman ako ng gusto kong gawin. Wish lahat pala, hindi pala magagawa. Wish ko lang. Totoo. Well, yun yung pinakamalaking difference ng goal at saka ng wish. Kasi if nakasulat lang siya tapos wala kang process kung paano mo siya makuha, wish lang. Yeah. And magiging goal siya the moment na yung gusto mong mangyari, nilalagyan mo siya ng process. Like, ano yung mga kailangan mong gawin for the day, ano yung mga checklist mo doon, may KPI ba yun? And sabi nga ni Quiz JR kanina, ang hirap, diba? Kung automation systems yung offer mo, tapos ikaw mismo wala kang system. So, thank you for sharing. Lalo na, yung mga ganong process kasi, ang hirap, isa ulo mo lang eh. Lalo na wala kang documents, tapos first time mo na-encounter yun. Kaya malamang sa malamang, since kakakuha ko dun sa course, madaming tulong yung kakailanganin ko sa kanila kasi jargon sa akin yung mga terms dun eh. Next and last question natin is, structure supports me instead of restricting me. Last year, ito yung pinaka masakit tanggapin para sa akin. Yung routines ko pala, they were no longer supporting kung ano yung goals ko for the next year. And nagiging denial kasi tayo pag may mga ganong situations. Like, I was in a community na kala ko nakakatulong ako sa kanila. Nakala ko tinutulungan nila ako. However, pareho pala kami, medyo nagkakaroon na ng conflicts. And if hindi align yung mga tao, hindi magpa-progress. Nagkakaroon ng compromise na hindi na masyadong align doon. So, you have to know ano yung mga bagay or ano yung mga structure or routines or habits that actually supports instead of restricting. Hindi lang to limited sa tao, pwede din siya sa pera. Kasi minsan, not sure kung na-encounter nyo na to, yung pera na yung pumasok siya, kailangan kong gastusin to, ganun. Tapos may pera naman na parang napakasarap niyan tanggapin. Like for example, yung first sahod ko for a validated offer, ang sarap niyan tanggapin. Like, what? Sabi ko, tatabi ko to. Tapos may mga souvenirs din na nagbigay sa akin. Like,
Ayan, binigay ni girlfriend. 'Di ba yung mga, instead of being restrictive, they support yung growth. Doon lang din ako napaisip eh. Oo nga no, kaya pala pagkasal, dapat may sing-sing. Kasi dapat nakaka-support siya dun sa growth nyo for the couple. And at the same time, iwas dun sa mga tukso sa iba. Uy, kasal na ako, ganun. And since usapang future kasal to, Quiz JR, syempre alam mo na, sa'yo to, since may fiancé ka na at the moment, yung structure, does it support you instead of restricting you? Anong sorry ano ulit ng structure na to? Yung routines mo or structure or habits as of now, do they support you na align dun sa goals mo instead of restricting you, ganun? Well, yes and no. Bakit, paano? Yung structure ko kasi sa sarili ko, it works for me sa work, di ba? Yeah. Pero kasi, for example, kailangan namin lumabas ni fiancé or kailangan kami puntahan or may errands kami for the wedding. Parang, since sobrang structured nung workflow ko sa work, nare-restrict naman siya sa other things. Parang gano'n. Hindi ko pa siya na-incorporate na yung, kumbaga, yung timeline niya sa akin is isahan. Parang, yung akin, okay siya. So, doon ako medyo hirap ngayon na adjust ako sa schedule niya, ganyan. Or adjust ako dun sa errands. Although, madali naman mag-adjust for me kasi wala akong work na kailangan puntahan. Mm-hmm. Pero yun nga, madidisrupt yung flow ko. Momentum, no? Dapat gagawin ko to, o kaya dapat tulog ko to eh. Ganon, di ba? Kasi may panggabi ako sa ngayong umaga. So, usually nga, pag dumadating siya, natutulog ako. Kasi, pumapasok siya, coach siya sa gym. So, umaga po, pasok siya doon. Minsan tanghali, uwi siya. Or hapon. Tapos kailangan niya ulit umalis ng gabi. Basta parang, ang problema namin ngayon is, paano kami tawag dito, magkaroon ng time together. Kasi pag tulog siya, gising ako. Pag tulog ako, gising siya. Or wala siya. Nako. Yun yung pero ang naman doon, nag-uusap pa rin naman. So, I think ngayon lang naman siya kasi ngayon lang naman ako may panggabi and then malaki kasi yung magiging tulong nung i-delegate, di ba? Kasi mawawala yung panggabi. So, magkaroon ako ng time namin for us. So, yun. Kaya pala yes and no, pero going there, no? Kasi inaayos mo na siya eh. Yes. So, yun. So, may mga plans, solution na ako in my head for next year. Pero yun nga, ang hirap kasi sabi mo kanina, di ba, hindi pwedeng puro nasa utak lang. Yeah. Kasi ako meron din akong habit na sinusulat ko pero wala, nandun na. Nung binabalik. So, useless, di ba? Hindi mo binabalikan yung sinulat mo or yung nilagay mo sa docs. Lalo na pag yung mga 12 months na, let's say, plan. Kung mga urgent tasks, madali kasi nandito sila. Pero yung mga 6-month plan, mahirap siya balikan, lalo na kung wala kang routine na... Kasi before, meron kaming monthly meeting. Fiancé. Na parang siyang, ba't tayo mag-meeting? Ba't tayo may minutes? Ganun niya ako. Parang masyadong business transaction, sabi niya. Hindi, kasi parang yan yung accountability natin na may pinag-usapan tayo, ganyan. Tapos parang may push and pull na ayaw niya, tapos parang ako, syempre, ayaw na, medyo na-discourage ako na mali ba itong ginagawa ko, masyado ko bang pinupush yung system sa kanya, ganyan, tapos parang dumating sa, hindi na kami nag-meet. Parang hinanap niya yung monthly meeting, ano ba ayaw mo? Yun nga yung para, alam mo yun, yung parang talaga, ano talaga dito, para focus tayo, hindi tayo nagsi-cellphone, hindi ako nag-work, same page, no? Oo, parang focus tayo dun sa meeting, may agenda, may notes, nagawa ko ba to, ano yung kailangan natin gawin. Parang, pagpapahinga mo siya, mukha siyang business transaction. Pero, para sa akin kasi parang ano siya eh. Yun yung, pwede kong i-treat as moment namin together na talagang mag-align. Kasi na kulang kami sa oras na nagkikita eh. So parang, yun yung parang, ito, Sunday,
o half day ng Sunday after mag-church, o bago tayo mag-lunch, o give 2 hours tayo na talagang ito lang gagawin natin, di ba? Parang yun yung vision ko eh. Kaso before kasi may push and pull eh. Pero parang nakita rin naman niya yung ano tawag dito, yung pros nun. So baka sana mabalik namin next year. Yeah. Solid. Ngayon na narinig ko sa'yo yun, dapat pala magkaroon din pala kami ng ganun, no? Parang alignment moment din siya sa parehong parties. Oo, parang pareho kayong seryoso, tapos walang, kasi minsan pa nag-uusap kayo, di ba, kumakain kayo, kaya minsan nag-cellphone. Parang kahit anong sita mo, minsan siya eh, light-hearted kasi yung usap eh. May ganun nga. pero kung mag-set kayo ng, let's say, 2 hours, 4 hours, talagang, heavy na na parang kung scheduled talaga. Sa araw, pwede mo sabihin doon, tas walang parang siya eh, parang, for example, meron kayong disagreement na nakaraan, pwede mong ipon yun eh, iipon mo, tas doon mo sabihin eh. Para, at least na-address pa rin somehow eh, no? Kasi minsan, hindi nakakatulong yung magre-react agad eh. Parang may right time and place para magsabi ng mga ganun. For example, sa public, feeling mo, may sinabi siya na parang napahiya ka. Kala mo namang umepal ka doon, nag-away na kayo in public, di ba? So parang pwede mo yun ilagay yun sa parang monthly meeting mo na, nung isang araw, ganito, ayoko nung ginaganto mo ako, napapahiya ako sa public, hindi lang kita pinatulan kasi baka mag-away tayo. Ayun, di ba? Parang siya, deeper conversation siya na sinusulat nyo pa. Accountability nyo pa, pwede balikan. Parang, uy, last meeting nasabi ko na to, inulit mo na naman. So parang, from there, parang may accountability na huwag mo na siya gawin. O kaya, syempre hindi naman siya mag-improve ng isang beses lang na pag sila mo gagawin niya agad eh. Pero at least may recollection kayo, di ba? Na parang, let's say after 2 years, hindi mo ito ginagawa, I like it. So, parang appreciation baga. Mayroon kayo babalikan eh, parang ganun. Solid. Thank you. Ako mismo, yun yung biggest takeaway ko for this session siguro. Kailangan ma-follow through ko yun. So, nilista ko na din siya agad. Ayun. Do you have further questions, clarifications, violent reactions? Feel free to open your mic, open your camera, or mag-chat dyan so we can answer them. And then, in the meantime, habang pinag-iisipan nyo ba kung may tanong kayo or what, ayun nga, si Doc Ann Clarice, siya yung naka-join dun sa chat natin. Shoutout sa'yo. Hi. Love you. Ayan siya. Isa siyang dentist at vlogger. So, as of now, napag-usapan namin how can I contribute dun sa fitness and health nung... Hello! Nag-open pa nga siya ng camera. Ayan po siya. Opo. Ganda, no? Love you. Tapos, yun, yung dun sa dental clinic niya, pinag-usapan namin how to grow yung mismong business niya. So, as of now, if you have any network, if you have any ideas in mind that can help yung business namin, nakisama na agad, yung clinics niya, yun po, feel free to reach out sa akin or sa kanya. And then, ayun. Thank you so much for attending. Do you have questions so far? And Doc Ann Clarice, do you have questions so far? Nahiya na siyang mag-unmute. Ayun, sana po meron kayong mga ma-refer na for marketing o dental. Pag-usapan namin ni Jeffy kung paano kami magtutulungan. And nagpaplano kasi kami mag-put up ng Pampanga branch. Ayun. Thank you so much. And ayun, if walang masyadong questions, thank you. Ingat and God bless. Bye!